ng deklarasyon ng pagpapala. Upo ng maayos. Yan, sabay-sabay po tayo. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sabihin sa katabi, say it every day. Oh, last mo nang sasabihin ito, last na, ngayong taon. Oh, di ba? Kasi next year ay 2026 na. Tama ba? Tama ba ako? Oh, kaya dapat sinabi mo na to ng matindi. Sige nga, isa pa nga po. In 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen? Oh, gusto nyo pang sabihin last no? Okay, so today, ang ating pong pag-aaralan ay hindi na po pang Pasko, which is minabuti ko po na pag-aaralan natin yung ating pinag-usapan last anniversary. Ang ano po ang tema natin? Unstoppable Momentum. Keep moving and do what you do best. Amen po mga kapatid? Sapagkat sabi ko, Lord, nung gagawin namin, anong pag-aaralan namin, baka kasi naging masyado tayong busy during that time of our anniversary. So this will be our moment para mas maintindihan natin ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa atin on our anniversary. Amen po mga kapatid? So tutuloy-tuloy naman po natin ito at pag-uusapan po ng aming leadership kung paano po natin ito maisisingit sa ating mga pag-aaral. Amen po? Amen. So most likely, every last Sunday of the month po ay topic po natin, unstoppable momentum. So, let's be very excited with that. Para pag buong taon po natin ay makukuha po natin ang mensahe po talaga ng Diyos on our anniversary. Can you hear amen? Last year, ano po bang tema natin? All for your ministry, all for His glory. Binigay mo ba ang lahat ng ikakapuri ng Panginoon sa iyong ministry? Talaga? Di ba? So, at least ay mapapalalanan tayo every last Sunday of the month. Okay. So, ang ating pong topic ay pinamagatang Unstoppable Momentum, Keep Moving and Do What You Do Best, part number 1. No? So, 10 years, 1 decade. At bilang ako po ang pastor nyo po dito, ay sobrang tuwang-tuwa na po ako. Yung 5 years pa nga lang, tuwang-tuwa na ako eh. Nung nag-10 years pa tayo, mas lalo po ang ating kasiyahan. Sapagkat ang 10 po in the Bible represents completeness. Sabi mo nga completeness or perfection. No? So wow, talaga pala. Pag halimbawa po niyan yung 10 commandments, ibig sabihin nun, kompletong utos, 10 lepers, yung pinagaling ng Diyos, kompletong magpagaling ang Diyos, and the 10 virgins, kung alam nyo po yung kwento. No? So it also means authority, and it signifies new beginning or new responsibility. No? So pwedeng completeness o kaya new responsibility. Kaya ako po nagtatanong kay Lord Panginoon, okay na po ba yung 10 taon ni Pastor Gani sa Pampanga? Pwede na bang magpahinga? Mga kapatid, pwede na bang magpahinga si Pastor Gani? Or, di ba, kung tayo ay magtutulungan at magdadala kayo ng marami pang mga kaluluwa, we will have new responsibility, more responsibility, at marami pa tayong gagawin sa gawain ng ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos. Mamimili po kayo. Amen po mga kapatid? Sapagkat si Pastor Gani will forever become a pastor no matter what. So, ang pwede lang naman magpahinga, sabi ko nga, ay yung marami nang nagawa. Tama ba mga kapatid? So, pwede naman talaga. Pero kung marami pang pinapagawa ang Diyos sa atin, we will do that because we have unstoppable momentum and we'll keep moving and do what we do best. Amen po mga kapatid? So actually, yung lesson po na to, kaya ibinalik ko po kasi napakahaba na to. Napakalawak na lesson. And if you can see, doon sa anniversary natin, na-record po kasi ito ng isang buo. So wala po tayong recorded na lesson for this. Kaya po, ang gagawin natin ay hihimay-himay natin para po mas maintindihan natin. Naintindihan nyo ba yung lesson ng anniversary? Amen? Salamat sa mga nakaunawa. Pero kung hindi man, okay lang. Para lahat tayo ay makasabay, lahat tayo makaunawa, ano nga ba ang goal natin sa taon ng 2026. Can you hear amen? Sapagkat naniniwala tayo on the year of 2026, ito ay taon ng paglago. Amen? Taon ng pagdami at
taon ng maraming maliligtas dahil kay Kristo. Posible po ba ito mga kapatid? Amen. Basahin natin. Matthew 19 verse 26. Jesus looked at them and said, look at that. With man, this is impossible. But look at the next line. With God, all things are possible. Wow. Now, ang 1 million question ay next, is it possible to become unstoppable? No, posible po ba tayo na maging unstoppable? Sabihin sa katabi, posible ba? Oh, anong sagot niya? Pag tinignan mong sarili mo, parang hindi posible. Limitado kasi tayo eh. Tama mga kapatid? Tama po ba? Eh ngayon nga lang, after ng anniversary, merong ilan na nagkakatamaran na. No? Yung iba po ay nawawalan na ng lakas ng loob. Ang iba ay nasisira na ng loob. Magpapatuloy pa ba ako o hindi? Kaya pag tinignan mong sarili mo, imposible. Tama mga kapatid? Pero buti na lang, sabi ng verse kanina. Ano po sabi? With man, it is impossible. Totoo yan. Pero, with God, all things are possible. Kaya sabihin sa katabi, posible na maging unstoppable ka kasama ang Diyos na buhay. Amen ba kapatid? Amen po ba? So, dito po natin makikita yung malaking pagkakaiba ng tao na may Diyos at taong walang Diyos. May Diyos po ba tayo mga kapatid? Kasi ang walang Diyos, pag sinabi niya na, di ko kaya, wala na akong magagawa. Mahirap yan. Imposible yan. Hanggang doon ka na lang. Kasi nilimitahan mo na eh. Tinuldukan mo na yung iyong sarili. Buti na lamang hindi tayo nag-iisa sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasama natin ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, isagani, kaya. Isagani, posible. Posible. Amen mga kapatid? Kaya. Bakit? Hindi dahil si isagani ang gagawa, hindi si brother, hindi si sister, kundi ikaw at ang Diyos ang magkasama at kayong patuloy na maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Can you hear amen? Kasi apart from God, we cannot do anything. Can you hear amen? Amen. Hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Aminado po ba kayo mga kapatid? Amen. Next po, you are unstoppable. Bakit? Because we have an unstoppable God. And we have Him on our side. Amen po ba? Nagiging unstoppable tayo kasi kakampi natin ang Diyos sa ating tabi. Romans 8:31 says, what then shall we say in response to this? Look at the next line. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kampi sa atin, sinong lalaban sa atin? Meron po ba? Wala po. Amen po? Kaya posible na maging unstoppable tayo ngayong taong 2026. At nung sinabi po ito ng Diyos sa mga alagad niya, binigyan ng Diyos ng pangako ang mga alagad habang ibinibigay din niya ang napakalaking misyon at utos sa mga ito. Matthew 28 verse 19 to 20. Sabayan niyo nga po ako, everybody. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. No? So sinasabi na ng Diyos, sige, pwede na kayong humayo. Sige, pwede na kayong mangaral. Sige, pwede na kayong magturo sa lahat ng bansa. Kasi inuutos na ng Diyos eh. Amen po ba mga kapatid? Go and make disciple. Go. Verse 20, next. Teach these new disciples to obey all these commands I have given you, and be sure of this. Anong pangako ni Lord? I, si Jesus, am with you always, even to the end of the age. No? Napakalaki ng utos. It is called the Great Commission. Mabigat ang utos at napaka-imposible. Pero ang tanong ay, nagawa ba ng mga inutusan ng Diyos? Nagawa ba ng mga alagad? Meron po bang nakatupad nito mga kapatid? Ang sagot po ay yes. Amen mga kapatid? Pero kung titignan mo yung kanilang background noon, di ba? Wala silang mga libro na kagaya natin ngayon. Walang mga internet, walang mga radio, walang mga TV broadcast na reference nila. Wala ring social media. Ngayon, tingnan mo lang social media mo, marami ka nang masasabi. Amen mga kapatid?
Wala ring mabibilis na sasakyan. No? Hindi sila kagad makakapunta sa Pampanga o kaya sa Maynila, no? O kaya sa ibang bansa, sa ibang lugar, no? At hindi, kung makapunta man sila doon, hindi sila kagad makakauwi. Problema na naman sa pamilya yon. Tama ba mga kapatid? Pero, nagawa nila. Sabihin sa katabi, nagawa nila. Why? Next po, because with God, all things are, always possible. Amen mga kapatid? Posible. Sabi ng Diyos, kaya. Kaya pag sinabi ng Diyos na kasama mo ako, kaya mo yan. Ano man na mangyari. Look at that. Kahit kaya po tayo, 10 taon na. Si Pastor Gani, pabalik-balik ng Bulacan, Pampanga. Wala namang masyadong pamasahe, wala ring pang toll gate, pero nagawa natin kasi sinabi ng Diyos, posible anak, kaya at kaya nating maglingkod dahil sa biyaya ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Our God is a God of impossibilities. He specializes on impossible things. Expert po siya. Imposible yan? Ibigay mo sa Diyos. Kayang-kaya ng Diyos na gawan ng paraan. Can you hear amen? Are you happy with that? Tama, pag may problema ka na imposible, pag hindi mo na kaya, ibigay mo sa Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Kaya nang sabihin ng Diyos ang Great Commission, no? Para bang sa isip ng mga alagad, teka, it is unreasonable, no? Hindi ata to tama, no? Kagaya po ni Noah. Kilala niyo po si Noah? Di ba si Noah po'y pinagawa ng arko kahit na tirik ang araw. Walang kaulan-ulan. Tapos sabi ng Diyos, Noah, gawa ka ng malaking barko. Kayo kaya nyo ba bang sundin yung utos ng Diyos? Tirik naman ang araw, pero pinapagawa kayo ng barko na napakalaki. Gagawa ba kayo? It is a matter of faith or pananampalataya. Gawin natin sa version natin ngayon. Sinabi ng Diyos, brother, sino bang brother ito? Brother Ruel, mag-resign ka na sapagkat ikaw na ang susunod na pastor sa Pampanga. Gagawin kaya niya? Hello? Gagawin nga po ba? It is a matter of faith. Pero pag sinabi ng tao, kaibangan yan, magandang trabaho nito, malaki ang sahod nito. No? Pero bakit hindi mo gagawin? Kasi it is unreasonable. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero hindi po nagbabakasakali ang Diyos. Nung sinabi ng Diyos kay Noah, Noah, gumawa ka ng arko kasi magkakaroon ng malaking pagbaha. Ang Diyos po, nakita na niya ang mangyayari. Amen mga kapatid? Ako po ngayon, 10 taon, buhay pa rin ako. Kasi nakita na ng Diyos, itatawid ng Diyos si Pastor Gani hanggang sa 10 taon at maraming taon pa ng paglilingkod niya dito sa OCW Pampanga. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kayo po ba'y tapat sa inyong pag-iikapo? Sino po sa inyo nagbibigay sa Panginoon palagi? Meron ba mga kapatid? Amen. So nakikita natin, kahit nung Christmas party, wala tayong budget. Pero nakita nyo naman, sandamakmak ang mga pinamimigay natin. Marami pa tayong mga inaabot, kahit maliit na bagay, pero malaking bagay na po ito. Sapagkat lahat ay gusto natin na magkaroon. Amen mga kapatid? Pumalakpak nga po ang lahat na napagpala ng Christmas party. Hindi naman pwedeng lahat ng 100 sa iyo. Marami kang kapatid. Parang sa bahay yan, 'di ba? Alam nga naman kay kuya lang, kay bunso lang. Lahat ay meron para lahat ay masaya. Pumalakpak nga po ang lahat ng masaya. Amen po mga kapatid. So nagawa ba ng mga alagad ang utos ng Panginoon? Yes, nagawa. Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Bakit, pastor? Kasi ayan ka. Sabihin sa katabi, ayan ka. Naging Christian ka na. Nagsisimba ka na ngayon at kilala mo na si Kristo at nakikinig ka na ng Biblia. Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala kay Jesus. Amen po mga kapatid? And look at the picture. Tingnan niyo po ito. Ang Christianity po sa buong mundo 28.8%. Ayon po sa data ng 2020 na survey. Ibig sabihin po nito ay pinakamalaki, largest religion globally. Amen po mga kapatid? So, ibig sabihin lang nito, isa lang. Hindi nagkamali ang Diyos. Maaabot ng mga alagad ang lahat ng bansa. Kahit patay na sila, kasi may nagpapatuloy pa rin at may naglilingkod pa rin at nakita nyo naman, napakalaki ng maraming Kristiyano sa buong mundo. Kasama ka na ron. Can you hear amen? Amen po ba? Now, kung sa atin lang sarili,
imposible talaga na si Pablo makarating ng Pilipinas. No? Patay na siya noon actually. Tama ba mga kapatid? Pero dahil ang Diyos kasama si Pablo at marami siyang naturuan, nagkaroon ng katuparan yung pangako. Amen mga kapatid? Amen po ba? Parang sa pamilya nyo, pangarap nyo talaga na yumaman ang inyong angkan. Hindi mo naman makikita na yan sa mga kaapu-apuhan mo, pero sa panahon ngayon na lagi mong tinuturo sa mga anak mo, magsipag ng pag-aaral, magtapos ng pag-aaral, at iangat ang ating buhay, makikita mo, ang mga pamilya mo, ang mga apo mo ay lumaangat ng ang buhay at yung mayaman. Can you amen? So what is the backup plan ng Diyos para makita niya ang plano na ito? Next po, it is the make disciples of all nation. No? Yan ang backup ng Diyos. Anong ibig sabihin ng make disciple? Teach. Magturo. Sabihin sa katabi, magturo. Pag sinabi pa lang discipleship, nagtuturo. And this is our only hope to reach the world. Amen na kapatid? Ito lang ang tanging paraan. Kahit wala na si Pastor Gani, mayroon akong naturuan at isa sa inyo ang tumugon sa tawag ng Diyos, then you will continue to make disciple of all the nation. Can you amen? Amen po mga kapatid? Kasi kulang po yung paghayo kung wala namang nagtuturo. Sayang budget dyan. O, saan ka galing, brother? Humayo po ako eh. Anong ginawa mo doon? Wala, kinamusta ko lang sila. No? Tinuruan mo ba sila ng Bible? Ay, wala nga po akong alam eh. Are you with me? So, kailangan ay nag-aaral ka ng Biblia para kahit papano, bago mo sila ipag-pray, ay meron kang nabanggit na salita ng Diyos. Can you amen? Kaya part ng plan ng Diyos sa kaligtasan, hinayaan niya ang maraming mga tao noon at hanggang ngayon na maging matalino. Can you amen? Ang mga tao po ba'y matatalino na ngayon? Yes. Sapagkat napakarami ng information sa atin. Bakit hinayaan ng Diyos na tayo maging matalino? Para maunawaan natin ang salita ng Diyos. At ito po'y nakahula. Daniel chapter 12, verse 4. Look at this. But you, Daniel, keep these words secret and the seal of the book until the end. Look at this. Many will travel everywhere. No? Marami ang maglalakbay kahit saan. And knowledge will grow. Sa NIV, increase in knowledge. No? So, nakita na ng Diyos at naisip na ng Diyos. Sinabi niya, marami ang magta-travel kahit saan. Anong ibig sabihin nito? Nasa isip ng Diyos ang mga barko, ang mga eroplano, ang mga mabibilis na sasakyan, pantubig man at panghimpapawid. Bakit? Kasi ang mga tao ay magiging matalino, magiging engineers, architect, at sila'y makakagawa ng iba't ibang sasakyan. Can you amen? Kaya posible na ngayon na maabot ang buong mundo. Are you here with me mga kapatid? Amen po ba? Now, nakita nyo na po ba yung ating church history sa ating YouTube channel? Pinapanood nyo po ba? Nakita nyo po mga kapatid? No? Balik tanawan natin, di ba? October 21, 2015. Our humble beginning, 2015, no? Si Pastor Nick po, kubo pa lang po ito, nag-pray po siya. Siya yung president that time. Officially, tinalaga po si Pastor Gani bilang pastor nyo po dito sa Pampanga. At ang deklarasyon po dito sa Pampanga ay ano po? Mega Church. Sabi nga natin, Mega Church. Anong ibig sabihin ng Mega Church, Pastor? Malaking church. Parang mega mall. Malaking mall. Amen po ba mga kapatid? At yung ito pong deklarasyon na ito, sinabi ko nga sa inyo, isinulat ko sa isang papel. At kalaunan, nung si Anika po'y lumalaki, na tuto na magsulat, isinulat niya ulit ito, nire-write niya. At ang nakasulat ay, I will run a mega church someday. So siguro itong batang ito, naiintindihan niya, ng daddy niya ay isang pastor at siya'y magpapastor ng malaking church. Amen na kapatid? Amen po ba? Pero tingnan nyo ngayon ang church natin. Malaki na ba? Sakto lang. Amen na kapatid? Kaya sabi na ba, ito, nahihibang tong pastor na to eh. Gusto niya malaki. Malaki ang kanyang pangarap. Brothers and sisters, hindi ko man makita ang malaking church na pinangako ng Diyos dito sa Pampanga. Ang mahalaga, ako'y nagtuturo sa inyo ng tamang salita ng Diyos at kung kayo'y naturuan, darating ang araw pag tinawag ka ng Diyos, handa ka na, equip ka na para magpatuloy ka at makita natin na malaki na nga ang iglesia dito sa Pampanga. Can you amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba mga kapatid?
Nagturo po ako ng buong lakas, buong buhay, buong husay para sa kapurihan ng Diyos. Kaya hindi po ako naniniwala na walang papalit kay Pastor Gani. Can I hear amen? Amen po ba? Sabihin sa katabi, isa ka doon. Sa papalit kay Pastor. Sabi na, huwag ka magtuturo Amen po mga kapatid? Amen. Now, ano po ba yung tema natin for this year? Unstoppable momentum. Sabi ng iba, ano yung momentum? Let's ask the question, what is momentum? No? Meron ka ba nito? Nakakain ba ito? Umiiral na ba ito sa'yo? Let's find out on the working definition. Nung anniversary po, medyo magulo pa siya. Pero mas pinasimplify ko siya para mas maintindihan natin. Basahin lang natin ng sabay-sabay. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo paparecitein. Sabay-sabay lang po. 1, 2, 3. The meaning. It is the measure of an object's motion defined as the product of its mass and velocity. Momentum has both magnitude and direction. An object has greater momentum if it is more massive or moving faster and is harder to stop. Amen? Sino po sa inyo nakaunawa? Taas nga ang kamay. Lahat po ba'y nakaunawa? Mag-closing prayer na tayo. Pero kung hindi natin naintindihan, mahalagang himay-himayin natin. Amen mga kapatid? Para maintindihan natin. Amen po mga kapatid? Na kasi sinasabi natin, ano bang ibig sabihin ng salitang ito? Momentum. Sabi diyan, it is the measure of an object's motion. No, may velocity, may bigat, no, may bilis, no, may direction, no, may magnitude, malaki siya, may sukat, may bilang, no? Kaya po dito po meron pong patutunguhan, may point of direction. Ano pa? More massive, dapat mabigat, malaki. Moving faster, mabilis. Kaya kapag may momentum ka, lalo pag nakabuelo ka na, ang sino mang humarang ay giba. Why? It is harder to stop. You get that mga kapatid? Amen po ba? Now, ibinigay ko po sa inyo yung definition, pero ito lang ang tandaan natin. Next, momentum is a very powerful principle. Saan? To our church. Amen mga kapatid? Again, momentum is a very powerful principle to our church. Ito yung kailangan natin. Bakit? Knowledge is power. Pag natutunan natin ito, it can change our lives forever. Even your family, even your ministry. Amen mga kapatid? You can apply it even in business. No? Sa iyong pag-aaral, pwede rin. Even in the church. Now, nakita niyo po ba yung picture? Nakasakay ka na ba sa truck ng OCW Pampanga Momentum? Nakasakay ka na ba? Kasama ka na ba? Saan ito pupunta? Wala, basta ako sumakay lang. No? Saan ito pupunta as of today? Di ba? Anong goal natin para po sa ating plano sa lakbayng ito? Malayo na ba yung ating narating or hindi pa rin umuusad? Are you here with me mga kapatid? So let's build a foundation on this para mas maunawaan natin at magamit natin sa ating church. Let's look at some terminologies or words na ginamit po dito. So balikan ulit natin. Next, the first word is motion. Sabi nga natin motion. So what is momentum? Motion. In short, ito tungkol sa ano? Paggalaw. Sabi nga natin paggalaw. O kaya ay paggawa. No? Pag sinabi pa lang momentum, dapat meron kang ginagawa. Dapat ikaw ay gumagalaw. Amen po ba mga kapatid? Anong gagawin natin? Malaki at maliliit na bagay. Basta ang mahalaga, may ginagawa ka, gumagalaw ka para sa ating Panginoon. Can you hear amen? Tatanungin ko kayo, may ginagawa na ba kayo para sa Lord? Malaki ba ito o maliit? No? Ibig sabihin, motion, you are not idle, you are not steady. No? Ibig sabihin po nito, gumagalaw ka at hindi ka lang nakatayo or nakaupo. Are you still with me mga kapatid? Ano po ang team natin? Anong tagline ng ating team? Pakipindot. Ayan, nakabilog. Keep moving and do. Hanggang doon lang. No? Keep moving. No? Gumalaw ka and do. Siyempre, gumalaw ka na. Nag-church ka na rin lang. Magsulat ka na. Amen mga kapatid?
Humayo ka na rin lang. Mangaral ka na. Amen po ba mga kapatid? Keep moving and do what you do best. So simply put, pag sinabi po na momentum, it means movement. Kilusan mo. Sabihin sa katabi, kilusan mo. O, diba, sinabi ko na nga sa inyo nakaraan, pag may gusto ka, diba, kinikilusan mo? Tama ba mga kapatid? Para makuha mo ang magandang resulta nito. Are you here with me mga kapatid? Gumagalaw ka at tuloy-tuloy. Sa sports po, pag ang isang player po ay may momentum, lagi siyang nakakashoot, aktibo siya, lagi siyang nakakascore, siya ay productive. Bakit? Ganado. Sabi nga natin, ganado. Gumagalaw kasi. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Hindi ka magiging shooter. Hindi ka magiging mahusay. Hindi ka makakapagdala ng kahit isang kaluluwa ng paupo-upo ka lang. Sabihin sa katabi, magsulat ka. Amen po mga kapatid? So you can become productive. Amen po mga kapatid? Momentum. May ginagawa ka para nagiging productive ka. Kumikilos ka. Now, look at this. Kahit mabagal, pero at least gumagalaw. Because slow progress is still what? A progress. Tama mga kapatid? Okay lang yun. O ngayon, nagsulat ka ng isang verse. Next week, dalawa naman. Diba? Asang mahalaga, mayroong kang ginagawa. Tingnan mo nga notebook mo. May nasulat ka na ba? Yes. Yan. Simulan mo sa maliliit na bagay. Amen na kapatid? At makikita mo, mauunahan mo pa ang iba. Ikaw ngayon, pa-journal lang, darating ang araw, may hawak ka na rin na care group. Ayun na kapatid. At darating ang araw, baka humahawak ka na rin ng isang church. Bakit? Kasi you keep moving and do what you do best. Amen na kapatid? Hindi na ikaw ang inaalagaan. Ikaw na ang nag-aalaga at nagtuturo. Are you hearing me mga kapatid? So ano yung unang salita? Motion. Sabi nga natin, motion. Alright, next is, the next word is direction. Sabi nga natin, direction. Yan. Ibig sabihin po nito, the goal, target, kung saan pupunta. No? Kaya tatanungin ko kayo, saan na po tayo after 5 years from now? 10 years from now? Amen? Nasaan na kaya tayo ngayon? Malaki na kaya ang church na ito? Ano sa palagay ninyo? Amen? Or walang papunta yan. Ay, ikaw ang tatanungin ko, 5 years from now, nasaan ka na sa ministry na ito? Ikaw ba'y inaalagaan pa rin o ikaw na ang nag-aalaga? You see that? Amen na kapatid? Direction, goal. Gusto mo ba na ikaw ay magturo din ng salita ng Diyos? Honestly, na-challenge ka ba? Oh, gusto kong maging ganyan. Gusto mo ba na ikaw ang nagpapakanta rito, worship leader? Gusto mo ba na ikaw ay tumutugtog dito sa harapan para sa Panginoon? Ikaw ay ang presider? Amen mga kapatid? O kaya care group leader? Then brothers and sisters, aim a high goal or target. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Dapat may direction ka. At dito po sa church natin, mayroon po tayong iisang target or goal. Kaya nga po, one momentum. Sabi nga natin, one momentum. Pag sinabing one momentum, it is unity. One goal, one heart, isang damdamin, one purpose, one direction. Amen mga kapatid? Amen po ba? May target tayong tinutumbok. Amen po ba mga kapatid? At ano po yung target natin na yon? Napakalinaw po ng target natin. What is that? To save one soul for Jesus. Amen mga kapatid? Malinaw po ba yung target natin? Amen po ba? So yun na yun. Ang target pala natin ay makapagdala ng isang kaluluwa sa Panginoon. Do you agree with that, mga kapatid? Pumalakpak nga pang lahat ng nag-a-agree. At malinaw po ba ito sa atin? Amen? Sabi sa katabi, ilan ang dadalhin? Isa lang. Amen, mga kapatid? Ang tanong ay ito, may nadala ka na ba na isa sa Lord? O nadala mo lang dito sa church na isa? Meron na ba? Meron na po ba? Ano yung plano mo this year? Sino yung iimbitahan mo this year? Meron ka na bang isa na nasa isip? Sana ay meron po. Can you hear amen? Kasi napakalinaw naman eh. Ano ang goal natin? What is our target? To save one soul for Jesus. Are you still with me mga kapatid? Naintindihan na po ba natin?
Next word is, next po, greater momentum. Sabi nga natin, greater momentum. No? Sa Tagalog ay mas malakas pa na momentum. Bakit? Kasi ang gusto natin, magsimula tayo palagi ng malakas. Tama ba mga palet? Parang sa competition, gusto mo laging ibigay 100%. Hindi 90 ha, 100%. Bakit? Lagi nating sinasabi sa mga kapatiran, start strong and finish stronger. Amen mga kapatid? Nagsimula ka na rin lang, simulan mo ng malakas. Tama ba mga kapatid? 100 na. Para kung bumaba man, maging 90, maging 85, pasado pa rin. Amen po mga kapatid? So yun ang goal natin. Greater momentum. Gusto niyo po bang magsimula ng malakas? Amen po ba? Are you still with me? Parang hindi. Ayaw niyo po ata. Amen. Now, paano natin ito ma-achieve? Sabi po dyan, more, next po, paklik, yan, more massive. Sabi nga natin, more massive. Sa Tagalog, may bigat, may quantity, may bilang. Kasi there's a strength in numbers. Naniniwala kayo doon? Yung mga langgam, nakikita nyo, meron pong potato chips na lumalakad. Pag tinignan mo sa ilalim nun, hindi isang langgam yun. Maraming langgam. Can I hear amen? Amen po ba? So, ibig sabihin, kung marami tayo, more massive, mas marami, mas malaki ang momentum at mas malakas ang impact nito. Tama ba mga kapatid? Eh, kung tayo, si pastor lang lagi ang hahayo, si brother lang ang hahayo, si sister lang ang hahayo, hindi po yan masyadong mararamdaman ng tao. Pero kung lahat sa atin nag-i-invite, taga-saan ka? OCW Pampanga. Ay, pwede ka bang sumama sa amin sa church para makilala mo si Lord? Tapos, ay hindi, ayoko. Tapos biglang may iba na naman dumating. Pwede bang sumama sa akin sa church? No? Maaaring ikaw tinanggihan, pero siya hindi. Tama ba mga kapatid? Amen? Kasi massive, marami tayo. Mahalaga ba na marami tayo? Yes. Look at this. Ecclesiastes 4:9. Two are better than one. Because they have what? A good return for their work. Matthew 18:20 sa baba. For where two or three come together in my name. Ano sabi ni Lord? There I am with them. So mahalaga pala, may kasama ka. Tulong-tulong at hindi kanya-kanya. Amen na kapatid? Pero hindi po ito competition. Sabihin sa katabi, hindi ito competition. Kundi tulungan. Tama ba mga kapatid? Kasi kung nagkukumpit ka, ako may nadala ng isa, ikaw wala pa. No? Nangiinis pa eh, no? Tulungan. Mayroon na ako nadalang isa, halika, tutulungan kita kung paano rin magdala ng isa. Can you hear amen? Kasi hindi ito competition. It is more like teamwork. Can you hear amen mga kapatid? Amen po ba? Next word is moving. Next po, pakipindot. Moving faster. Ano sa Tagalog? Mabilis na pagkilos or paggawa. No delays. Amen mga kapatid? Bakit kailangan bilisan natin ang kilos? Sabihin siya sa akin, bakit? Kasi malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Tama mga kapatid? Kung sinabi ng Diyos na babalik na ako 2,000 years ago, mas malapit ngayon ang kanyang pagbabalik. Do you believe that mga kapatid? So bago mahuli ang lahat, na hindi mo nadala nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kamag-anak mo sa church, kumilos ka na ngayon and move faster. Can you hear amen? You need to meet your deadlines. Hindi mo sasabihin, hindi, pag ano na, tsaka ako sila dadalhin. Hindi po. Ngayon na ang panahon. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Mas malayo, mas marami ang ma-achieve natin kapag mabilis ang ating paggawa. Tama ba, mga kapatid? Tingnan niyo yung mga anak nyo. Pag inutusan mo, anak, magwalis ka muna dito. O, tapos nagwalis nga, babagal-bagal naman. No? Pero kung natapos ka agad siya, anak, magugas ka naman ng pinggan. No? Sige, napos ulit niya ng papilis. Nak, pwede bang maglaba ka na rin ng uniform mo? No? So, sinabi, sige, utos kayo ng utos sa akin. Pero ang punto, pag marami kang mabilis kang gumagawa, marami kang matatapos at makakatulong ka sa iyong magulang. Amen? Kaya palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Ganon din sa church. Pag marami po tayo at mabilis tayong gumagawa, makakatulong po tayo kay pastor at sa church natin. Amen? Ako po'y aamin. Hindi po magiging ganito ang church natin kung ako lang, kung si mama lang, kung si brother lang, si care leader lang, o si brother or sister lang.
O kaya 5 lang, 10 ang kikilos. Hindi po. Lahat po tayo dapat kumikilos because we call it teamwork. Sabi nga natin, teamwork with the Lord. It is not a contest. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng team? Look at this. Team means everybody together, everyone achieves more. Amen na kapatid? Together, everyone, lahat. Hindi lang ako ang nakapagdala. Pati yung pinakabata, no? Yan, sila, ano pangalan ito? Abraham, no? Kahit bata siya, nakapagdala siya sa Panginoon. Because everyone achieves more. Anong ibig sabihin? May nagdadala. Si sister, nag-i-invite. Pag may na-invite rito, si pastor nagtuturo ng tama at maayos. Merong nagluluto ng masarap na pagkain, di ba? May nagpe-pray na mga nanay, no? Mga cute naman ang sisipag sa church, nagde-decorate, naglilingkod, tulong-tulong. Tama mga palit? And if we do that, sige palapakan natin ng Diyos. And if we do that together, everyone achieves more. Can I hear amen? Amen po ba mga patid? Pero kung hindi natin tutulungan ang bawat isa, wala po tayong magagawa kahit ano pa. Are you still with me mga patid? Tatanungin ko po kayo, ano lang naging tulong ninyo sa church natin? Meron na po ba? Salamat po. Next word is, yan na, harder to stop. No? Ang isa pong may tao na merong greater momentum ay mahirap pigilin. He is harder to stop. And we call that unstoppable. Sabi nga natin, unstoppable. Amen na kapatid? Ang isang truck, di ba, sinabi ko na ng anniversary, ang isang mabigat at mabilis na truck, no, ay may malaking momentum. No? Kaya kapag may humarang dito, sigurado ang bumangga ay giba, durog, at mawawasak. Tama mga kapatid? Amen? Kaya ganun din tayo kung ano man ang plano natin, sino man ang humarang ay hindi tayo maharangan kahit ni Satanas. Tama ba? Kahit ng problema sa ating buhay. Bakit? Kasi mabilis na ang ating momentum. Can you hear amen? Amen po ba? Look at the quote. Next, sabi diyan, Satan tries to limit your prayer because he knows, alam niya, your prayers can limit him. So wag kang papayag. Don't stop, be unstoppable. Huwag tayong papayag na pigilin tayo ni Satan. Nagpipray po ba kayo mga kapatid? Anong goal natin? Ano yung malinaw na goal natin? Sinabi ko na, save one soul for Jesus. Amen mga kapatid? Sabi mo, hindi ko alam. Anong una mong gagawin? Pray. Sabi sa katabi, pray. Ngayon, pag hindi mo ginawang mag-pray, ayan na. Delimitahan ka na ng Satanas. Hindi ka makakapagdala. Tama mga kapatid? Pero the moment na pinagdikit mo yung kamay, lumuhod ka sa Panginoon, yumuko ang iyong ulo, at sinimula mong humingi ng tulong sa Diyos, brothers and sisters, si Satanas ay wala nang magagawa. Makakapagdala ka na ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi ka kayang pigilan ni Satanas. Can you hear amen? Amen po ba? Now, bakit gusto natin na hindi tayo napipigilan ni Satanas? Because there is also an opposite principle that is called, sana naalala nyo, zero momentum. Sabi nga natin, zero momentum. Anong ibig sabihin nito? Ang isang bagay na hindi gumagalaw ay zero momentum. Kahit napakalaki pa niyan. Tama mga kapatid? Pag walang paggalaw, zero momentum. There is no movement, it is at rest, no momentum. At pag gaganyan po ang maraming tao sa church, hindi gumagalaw, nakaupo lang, hawa-hawa na yan. Amen po mga kapatid. Kapag naging unproductive ka, ba't ako magdadala? Siya nga, walang dinadala. No? So anong mangyayari? Hindi natin ma-achieve ang ating goal for this year. Can I hear amen? Kaya sabihin sa katabi, galaw-galaw. Baka, ma-stroke. Amen mga kapatid? Bakit? Bakit mahalaga na gumagalaw? Ay, sa mga nagkakaedad, no? Mahalaga po ba na gumagalaw tayo? May mga ako nga minsan may nararamdaman dito galaw-galaw. Tama mga kapatid? Bakit? Look at this. Ayan, nandyan. Zero momentum is zero blessing. Amen mga kapatid? Gusto mo ng pagpapala? Pray ka ng pray ng pagpapala? Ayan na, binubuksan ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Maglingkod ka, gumawa ka, maging productive ka sa gawain ng Diyos. Amen mga kapatid?
And if you start moving, yung zero momentum ay mawawala, then you will have more blessing. Can you hear amen? Amen po ba? Now, tatanungin ko po kayo, masaya ba ang church na puno nga tayo? No? Pero wala naman tayong ginagawa. Not productive. Okay lang po ba yung mga kapatid? Okay lang po ba sa inyo? No? Walang momentum eh. Walang pag-usad. Oh. Next year, tayo-tayo pa rin. Kung sinong katabi mo, siya pa rin. No? Masaya ba na may bago kang katabi? Uy, sino ka? Ano? Tama ba, Ted? Yun ang nakaka-excite sa church. Pero yung mukha mo na naman, mukha mo, ikaw na naman. Di ba? Hindi naman sa nagkakasawaan tayo, di ba? Pero ang totoo, masaya pag merong mga bago na dumarating dito sa ating church. Can you amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, mga kapatid? So, kumilos po tayong lahat. Are you still with me? Amen. Kagaya po ng isang trumpo. Di ba? Sino po nakapaglaro ng trumpo? Di ba? Kailan siya babagsak? Kapag wala na siyang paggalaw, pag-ikot. Sino sa inyo nagbabike? Taas nga kamay. Kailan ka babagsak pag nagbabike ka? Kapag hindi ka na pumipidal. Ganon din sa mga Kristiyano. Pag kayo nakaupo na lang na gano'n, na-stroke na ata itong si brother. Walang movement, walang paggawa, walang production para sa gawain ng Diyos. Brothers and sisters, it is zero momentum. And there is no blessing in that. You get that, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo, yung mga Chinese, yung kanilang mga paninda, kung nandito sa kaliwayan, ililipat sa kanan. Pagsasapulin nila. Bakit? Naniniwala sila dapat gumagalaw ang mga produkto. Amen na kapatid? How much more sa church? Sana naman hindi ka lang laging nakaupo dyan. Umupo ka rin sa likod. Umupo ka sa gitna. Umupo ka sa kabila para makita mo na merong nagpagbabago dito sa ating church. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Kumilos ka, kapatid. Are you still with me? Now, listen. Dito tayo dinadaya ni Satanas. Sa area na ito. Ano po yon? Hindi kanya pakikilusin. Amen po, mga kapatid? Why? Because next, Satan, our enemy, will always try to stop us. Alam niyo po kung gaano ko kainis kay Satanas? Na kapag sinulat ko ang kanyang pangalan, small letter. Kasi wala siyang puwang sa pagtuturo, dapat. Pero dahil gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede niya kayong pigilan, ayan siya, maliit na Satan. Amen mga kapatid? Pero pag Lord, nilalakihan ko yan, L, malaking O, malaking R, malaking D. Jesus, malaki rin. Napansin niyo po ba yung mga kapatid? Kaya pag nag-chat ka, God bless, maliit na G, tigilan mo. Sabihin mo, malaking G, God bless. Amen mga kapatid? Kasi ang yung dinideklara ay ang buhay at makapangyarihan na Diyos. Are you with me mga kapatid? Now, look at this Satan. He will always try to stop us. Aware ka ba? Ayan, sabi sa gilid, don't let the devil bring you down. No? Sapagkat sinong pipigil sa'yo para mag-church? Sino po ba? Si Satanas. Pupuyating ka niya, Sabado pa lang. Loaded ka na sa trabaho, Lunes, Martes hanggang Sabado. So meron kang struggle. So ano nangyari? Sabado, pagod ka. No? Ano mangyari? Late ka na nagising. Tapos i-inject pa ni Satanas, huwag ka na mag-church, pagod ka eh. He will inject you laziness. Tapos nung ikaw ay nagpe-prepare, hindi ka nag-pray. Kaya bago kayo umalis ng bahay, nag-away pa kayong mag-asawa, yung mga bata ay na makukulit. No? Pagdating sa church tuloy, yun na nangyari. Away. No? Kaya habang nag-aaway sa sasakyan, no? Hindi ka na makagawa, hindi ka na makakilos, kasi ang bigat. Feeling mo hindi ka worthy. Hindi ka na makagalaw. So ano nangyari? Zero momentum. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? At huminto ka na ron, ayaw mo na maglingkod. At kung kumilos ka man, no? Palpak. Ano pa? Hindi pulido. Kulang-kulang. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Napipilitan. Maglingkod tayo sa Panginoon. Diba? Pero ikaw mismo, magsaya tayo sa Lord. Ikaw ba'y masaya talaga? Are you with me mga kapatid? Magsaya tayo sa Panginoon. Nakikita sa iyo para mahawa ang maraming mga tao. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? So, maraming mga struggles, may mga conflicts,
may mga personal issues ang tampuhan ang bawat isa sa atin. Tama ba mga kapatid? Hindi naman laging masaya sa church eh. Minsan nga, yung katabi mo, maiinis ka dyan eh. Di ba mga kapatid? Tama po ba? May tampuhan. Pero pag may tampuhan, ano ang solusyon ng Biblia dyan? Forgive. Sabi nga natin, forgive. Bakit? Tinan nyo, 2 Corinthians 2:11. So that Satan will not outsmart us, for we are what? Very familiar with his evil schemes or plans. Para hindi ka mautakan not to outsmart us, si Satanas. Bakit? Pamilyar ka na eh. Alam mo na ang kanyang gagawin. Ano yun? Iinisin niya si brother. Tapos si brother maiinis, magagalit sa iyo. Magkakatampuhan kayo. So anong dapat niyan? Ang context po niyan in verse 10 is forgiveness. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Pablo, para hindi ka na mautakan ni Satanas, palagi kang magpatawad. Can you hear amen? Forgiveness. Bakit? Pag hindi ka nagpapatawad, talo ka dyan. Tama mga kapatid? Kasi ikaw ang nagdadala ng bigat at galit. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Ayaw ni Satanas na magkaroon ka ng momentum. Kasi gusto niya, zero momentum. Ano bang katumbas ng zero momentum? Zero blessing. Amen mga kapatid? John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy. Walang magandang plano si Satanas sa'yo. Kaya huwag kang masyadong pumapayag sa, huwag ka nang mag-church, magtrabaho ka na lang. Oh, tapos pinapatula mo naman, pangit ang plano niya sa buhay mo. Can you hear amen? Zero blessing. Amen mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, huwag kang pumayag na sirain ni Satanas ang momentum mo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Now, dahil ito'y sinabi ko na, hindi ka tatantanan ni Satanas. Amen mga kapatid? Amen po ba? But remember this, ayan, nakasulat sa gilid. Sometimes the devil's attack is a sign that you are doing the right thing. Kapag sinusubok ka ni Satanas, pag puro problema, pag puro na lang kapalpakan, habang naglilingkod ka sa Panginoon, sign yan. Tama ang ginagawa mo. Tama ba mga kapatid? Sino bang guguloy ni Satanas? Di syempre yung hindi kanya. Tama ba mga kapatid? Pero kung kanya ka na, bakit ka man niya iinisin pa? Pag sinabi niyang, huwag ka nang mag-church, hindi nga nag-church, okay na yan. Tama ba mga kapatid? Amen? Kaya pag sinusubok tayo, pasalamat tayo sa Diyos. Ibig sabihin, it is a sign, tama ang ginagawa ko, naglilingkod ako at nagtitiwala sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Now, bakit po ganun, Pastor? Minsan, ganadong-ganado ako sa church, blessed na blessed ako, and then suddenly, next, why do we lose the momentum? No? Bakit minsan, gustong-gusto kong magsulat ng preaching, pag worship, naiiyak pa ako, no? Gustong-gusto kong mag-invite, no? Gustong-gusto kong pumunta sa mga prayer meeting, naglilingkod ako ng totoo sa Panginoon, even in the ministry, even in your family, even in your relationship, in business, maganda ang resulta. Pero bakit minsan, parang ayoko nang gawin yung mga ginagawa ko? What is the answer, everybody? Because you got stuck. Na-stuck ka na eh. You stop there. You are trapped. You are idle. You are lazy. There is no movement. At madalas, ikaw ang nagkukulong sa rehas o hukay na ikaw din ang may gawa. Amen na kapatid? Amen po ba? Sinabi na ng Diyos, magaling ka na. Sabi mo, hindi, may sakit pa ako, ayoko pang mag-church. Tama mga kapatid? Sabi ng Diyos, mayaman ka na, hindi, kailangan na magsikap ako mabuti. Kasi baka masira ang future ko. Hindi mo na ako maglilingkod, tsaka na pag may trabaho na. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong rehas at hukay. Can you hear amen mga kapatid? Amen mga kapatid? Kaya makikita mo, kahit nasa church ka na, pero parang wala ka sa church kasi wala tayong nagagawa. You doubt God, nagtatampo tayo sa Diyos, napapagod tayong umasa sa Diyos, hindi na tayo nagpe-pray, natatakot tayo, just like Peter, and you stop serving God, you are paralyzed. Amen na kapatid? Why? Because you just got stuck. Sana naman umusad ka. Sabi sa katabi, umusad ka kapatid. Amen. Sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, once you lose the momentum, itong problema, no? Pag wala na yung momentum mo sa Panginoon, the momentum of shame,
guilt, sadness, worries, pain, fear, and sickness. Lagi ka niyang hihilain pabalik. Mga kapatid? Kasi hindi ka na naglilingkod sa Diyos eh. Ang laging ipapaalala sa iyo ng Satanas ay ang mga bagay na hihila sa iyo pabalik sa iyong dating buhay. And you will stuck there forever. Sayang. Sabi sa katabi, sayang. Pastor ka na sana. Worship leader ka na sana. Elder ka na sana. But because you lose the momentum, napigilan ka ni Satanas, then you lose the power over Satan. Are you with me, mga kapatid? Amen, mga kapatid? So, be unstoppable. Next, be unstoppable. Amen, mga kapatid? Now, sinabi ko nga po sa inyo nung anniversary, before anniversary, nagkaroon ako ng fever. Nagkaroon ako ng sipon. No? At dahil doon, na-stop ako sa aking ginagawa. Nag-struggle ako, hindi ako makagalaw, hindi ko magawa ang preaching ko, hindi kami makapunta rito sa church. In short, kahit gawaing bahay, wala akong magawa. Bakit po? Kasi sa simpleng sipon lang at plema, napahinto ako ni Satanas. Anong punto natin? Dapat in your spirit, in your soul, in your body, dapat ang mindset mo, unstoppable ka. Amen, kapatid? Sabi nga natin, unstoppable. Be unstoppable. Can you hear amen? Bakit? Mahirap kasama ang isang pastor na sakitin. Tama mga kapatid? Mahirap kasama ang isang kapatiran na sakitin. Bakit po? Alam niyo ang sagot, di ba? Bakit po? Dahil laging absent. Tama mga kapatid? Laging wala. Kaya dapat unstoppable ka in your spirit, in your soul, yung mindset mo. Hindi, anak ako ng Diyos, kayang-kaya ko to sa tulong ng Diyos. In your body, dapat healthy ka rin. Amen po ba, kapatid? Amen po ba? Kasi kung hindi ka healthy, that will stop you as well. So, be unstoppable. And if you are unstoppable, look at that. Pwede kang makatangay ng new invites. You are contagious. Amen, kapatid? Hindi ka mapipigilan eh. Sabi ni pastor, magdadala ng isa. Hindi lang isang dadaling ko. 2, 3. Bakit? Kasi nandun na ang iyong momentum. You are visible. Ikaw ay nakakahawa. You are attractive. Amen, kapatid? Ano matawag sa atin? You are the salt and the light. Ano po bang ginagawa ng asin? Nagpapalasa. Anong ginagawa ng ilaw? Nagliliwanag. Ibig sabihin, nakikita nila yung pagbabago sa iyo. Kaya sasabihin nila, may pinagbago ka. Saan ka nagcha-church? Sasama ako sa iyo. Can you amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. You are now contagious, all for the glory of God. Magpagamit ka sa Panginoon. Can you amen? Sapagkat ang isang asin o ang ilaw na wala ng liwanag, wala ng alat, wala na po yung bisa. Gamitin mo ang buhay mo habang may panahon pa. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Do you know what I'm saying? Huwag mo na hintayin na sasakit tuhod mo, ang balakang mo. Tapos sasabihin mo, Lord, gusto ko nang maglingkod sa iyo. Tapos nung pagtaas mo ng kami, may tumunog. Ay, Lord, wag na muna. Amen po mga kapatid? Maglingkod ka na ngayon pa lamang. Amen mga kapatid? Now, another important principle is this. Next, the conservation of momentum. Sinabi ko sa inyo nakaraan, ito yung meron ang mga big churches, yung mga mega churches. Hindi na sila nahirapan sa pinansyal, hindi na sila nahirapan sa mga tao. Although, sige, sabihin na natin, nahirapan pa rin sila, pero hindi na masyado. Bakit? They gain the conservation of momentum. Ibig sabihin, na-preserve na nila yung kanilang takbo. Tuloy-tuloy na ang gawain. Every Wednesday, ang attendee na nila ay 60 pataas. Every Sunday, 100 pataas. At na-maintain nila yon. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi lahat nakikita nila kumikilos at gumagawa. Amen na kapatid? Sabihin sa katabi, kumilos tayo at gumawa. Amen na kapatid? Imagine, itong row lang na to, lahat kayo ay nagdala ng kaluluwa next Sunday. Amen na kapatid? Makikita ng row na to. Aba, ba't sila? May dala. Ang row na to, magdadala rin. Amen na kapatid? At nakita na naman nila, ba't kayo lang? Kami rin magdadala. Amen na kapatid? At dahil nagdala, dumamit na doble. Tingnan nyo mga kapatid, kahit hindi ka na gumawa, no? You conserve your energy kasi nasubukan mo na at may nagdadala,
marami na ang nagpapatuloy na nangangaral at nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Can you hear amen? Amen mga kapatid? That's the power of momentum. Kaya pag hindi natin natutunan na kumilos ngayon, nanganga talaga. No? Nangangalan tayo na, Lord, kailan ba darating ang mga kaluluwa? Wala pa akong nakita na isda na pumasok sa lambat. Tama mga kapatid? Ikaw ang manguhuli ng isda. Amen mga kapatid? At pag nahuli mo ng isda, all you have to do is enjoy the blessing na binibigay ng Diyos. Pagpapalain ng ating church, dadami ang ating mga gawain, at marami ang maliligtas sa ating Panginoon. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Naintindihan niyo na po ba si Pastor Gani mga kapatid? Oh, kaya pala. Pag nagdala ako, mako-conserve na ang energy ko. Can you hear amen? Amen. That is why, sabi ko nga po kanina, momentum is a very powerful principle. Saan? To our church. Totoo po yan. Malayo ang mararating natin. Mahabang biyahe. Gusto niyo ba ng mahabang biyahe? No? Matagal na biyahe. Ibig sabihin, maraming paglilingkod. Marami tayong pagsasamahan. Amen na kapatid? Kahit nauugod-ugod na si Pastor Gani, nagtuturo pa rin. Bakit? Kasi gusto nating marating ang nais ng Diyos sa ating buhay, sa church na ito. Can you hear amen? Marami pang pinapagawa ang Diyos sa atin. Kaya gawin natin ang ating best sa Panginoon. Can you hear amen? Amen. Nasa palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, take note. Ito po yung topic na kinakatakutan ni Satanas. Bakit? The moment na magkaroon ka ng momentum, kinakabahan si Satanas. Amen mga kapatid? Sino sa inyo, habang nagsasalita ako, sabi mo, magdadala ako. Kahit sa isip lang. Amen mga kapatid? Di ba? Sino? Magdadala ako. Kinakabahan na si Satanas. Amen mga kapatid? Hindi ka pa kumikilos yan. Tama ba mga kapatid? Kasi the moment na magpasya ka, na ma-develop ang momentum sa iyo, tiyak unstoppable ka. Amen mga kapatid? Bakit? Pag nakapagdala ka ng isa, di ba? Una, nakakakaba eh. Pero pag nakapagdala ka na, brothers and sisters, pwede ka na ulit magdala ng pangalawa, ng ikatlo, ng ikaapat. Amen mga kapatid? Why? Kasi mapupulfill mo na ang Great Commission ng Panginoon. Ang utos niya ay humayo, you go and make disciple to all the nation. Can you hear amen? So stop learning the definition ng momentum. Natutunan na po ba natin mga kapatid? Naintindihan na po ba natin? Amen? So silipin ulit natin. What is momentum? Tingnan nyo po ito. Ang tatandaan nyo lang, pag sinabing momentum ay ano? Motion. Sabi mo nga, motion. Dapat ay gagalaw. Ano pa? Direction. Anong direction natin? Magdala ng isang kaluluwa. Amen na kapatid? Malinaw po ba yon? Isang kaluluwa. Ano pa? Greater momentum. Dapat laging 100%. Start strong, finish stronger. Amen na kapatid? Huwag kang magsisimula ng 50. Kaya tinan mo, next week, bagsak ka na naman. Kasi nagsisimula tayo ng mahina. Ano pa? More massive. Dapat po, marami tayo. Hindi lang ikaw. Yung care group mo, di ba yung mga nanay, palapakan natin mga nanay, yung kanilang grupo, dinadala sa lugar ni sister, dinadala sa lugar ni brother. Di ba mga patid? At nakakita na, nakakapagdala kayo ng kaluluwa pa isa-isa. Amen mga patid? What else? Moving faster. Kumilos tayo ng mabilis. Hindi tayo babata, hindi tayo pabata. Tayo po ay tumatanda. Tama mga patid? Amen po ba? Kaya kumilos na tayo habang malakas pa tayo. Why? If you have greater momentum, you are harder to stop. Hindi ka mapipigilan. Maniwala ka. That is the principle of momentum. Shout amen. Palapakan nga natin Diyos na buhay. Sabi nga natin, motion, direction, greater momentum, more massive, moving faster, harder to stop. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So stop learning that. Aralin mo yan. Motion, motion, motion. Direction, direction. And then next is building your momentum. Amen na kapatid? Pero bago mo mabuo ang momentum, dapat mayroon kang tinatawag na, everybody, discipline. Sabi nga natin, discipline. Ano sa Tagalog? Disiplina. So, particularly, we need to develop spiritual discipline. Now, bakit ba sinasabi ni Pastor Gani, get your pen and your notebook and take down notes?
Spiritual discipline po yan. Can you amen? Amen po mga kapatid. So we must develop that. Pag sinabing spiritual, meaning may mga ginagawa ka na hindi ginagawa ng mundo. Ano yon? Reading the Bible, nagpe-pray, nagsaserve, nag-invite, nagbibigay, nagpa-fasting. Nagpa-fasting ka ba? Nagwo-worship sa Lord. Spiritual yan. Ano pa? Discipline naman. It means may disiplina ka sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Tama mga kapatid? Let me give you an example. Mahalaga ba sa iyo ang trabaho mo? Mahalaga po bang yung trabaho? So dapat meron kang disiplina. Anong disiplina yon? Gigising ka ng maaga, papasok ka on time, at tatapusin mo ang trabaho. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Mahal mo bang yung pamilya? So kung mahal mo, dapat meron kang disiplina. Ano yon? Dapat magtatrabaho ka para sa iyong pamilya. Mga kapatid, aalagaan mong yung mga anak, gagabayan mo sila kahit pagod ka na kasi meron kang disiplina. Can you amen? Ganon din sa church. Sabi sa katabi, ganon din sa church. Dapat may spiritual discipline para makuha natin ang ating nais para sa Diyos. Amen mga kapatid? Gusto mo bang maging pastor sooner? Dapat nagsusulat ka na ngayon. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Gusto mo bang magpakanta rito? Dapat ngayon pa lang, hawak mo na yung mic sa bahay ninyo, tagpa-practice ka na. Amen po ba mga kapatid? Amen? Now, question is this. Next, is spiritual discipline important to you? Importante po ba sa atin ang spiritual na disiplina? Amen. So kung importante ito, dapat po ay meron tayong pagpapahalaga sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Mahalaga ba sa inyo magsimba? Palapakan nga natin yung mga hindi uma-absent. Sino sa inyo nakakumpleto ng buong December? Pumalakpak sa Diyos. Woo! Diba? Bakit? Yung buong December nakumpleto ko kasi mahalaga sa akin si Lord. Amen mga kapatid? Merong disiplina. At ang pinakamahalagang spiritual na disiplina ay yung tinatawag na, next po, the renewing of the mind or pagbabago ng isip. Romans 12:2, nasa gilid. Everybody, do not conform, imitate, follow, or obey, or adopt any longer to the pattern of this world. But look at that. Be transformed. Magbago ka. By the ano daw? By the renewing of your mind. Look at the result. Then you will be able to test and approve what God's will is. Ano yon? His good, pleasing, maganda, and perfect will. Now, ang tunay na pagbabago, the transformation, be transformed, ay nagsisimula sa isip. Amen mga kapatid? Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng isip or renewing of the mind. Do you believe that mga kapatid? Kahit ang isang tao, ikulong mo, 10 taon, 20 taon. Pag hindi na bagong isip niyan, paglabas niyan, gagawa ulit ng masama yan. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kahit sabihin ko sa inyo ang mga bagay na katotohanan mula sa Biblia, kung ayaw niyong baguhin ang inyong mga isipan, wala ring pagbabagong mangyayari. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi hindi ka maniniwala at hindi ka rin susunod. So anong dapat gawin? Renewing of the mind. Tatanungin ko kayo, nabago na po bang ating isip? Ano ang ating kaisipan ngayong 2026 na darating? Save one soul for Jesus. Amen na kapatid. Para kay pastor ba? Hindi. For Jesus. And if you put that in your mind, sabi dito, you will test and approve what God's will is. Ito yung kalooban ng Diyos. His good, pleasing, and perfect will. Amen na kapatid? Tanong, nabago na po ba ang inyong isip? Amen. So ang tagline natin ay keep moving and do what you do best. So question is, everybody, what do you do best? Tagalog, saan ka magaling? At ano ang ginagawa mong mahusay para sa Diyos? Ano ang expertise mo? Magaling ka bang magluto? Magaling ka bang magsalansa ng upuan? Magaling ka bang mag-invite sa church? No? Dapat alam mo ang sagot dito. What do you do best? Hello? Sister Fe Salvador, saan ka magaling? What do you do best? Alam niyo po bang sagot dyan?
Alam nyo, may sagot naman po. Kahit hindi kayo sumagot, alam nyo naman, no? Dapat alam mong sagot dito. Alam mo kung saan ka expert. Bakit? Kasi yun lang naman pinapagawa sa atin eh. Do what you do best. Hindi ka marunong mag-preach, huwag ka mag-preach. Hindi ka marunong magpakanta, pag kumanta ka, parang pinupunit na yero, huwag kang kumanta. Pero kung magaling kang magdala ng kaluluwa, yun ang gawin mo para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you still with me? And if you know what you do best, focus on it. Mag-focus ka doon. Yun na kapatid. Ano po ba yung ating ginagawa? Dapat mas magaling ka sa bagay na ito. Next, to save one soul for Jesus. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Dapat marunong tayong magligtas ng kaluluwa sa Panginoon. Tingin po kayo sa akin. Hindi po ako believe sa mga magagaling ng tumugtog, magaling magpakanta, o kaya magaling magsalita sa harap ng tao, pero hindi nagdadala ng kaluluwa sa Lord. Amen na kapatid? Mas believe ako sa nakakapagdala ng kaluluwa kahit hindi marunong tumugtog. Amen na kapatid? Mas believe ako sa nakakapagdala ng kaluluwa kahit hindi magaling mangaral. Amen na kapatid? Kasi yun ang utos ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Amen na kapatid? Sige, palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So, what do you do best? No? Sino na ang nadala mo sa Panginoon? May na-invite ka na ba? Meron na po ba mga kapatid? So, what do we do? Start inviting one. Isa lang. Amen na kapatid? Start winning soul. Paano ba tayo napunta sa church? Paano po ba tayo napunta sa church? Ikaw ba'y direktang pumasok dito? Merong nag-imbita sa atin. Tama mga kapatid? Sino nga amin inimbitahan siya? Taas nga kamay. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Same thing mga kapatid. Hindi naman pupunta yung mga tropa mo rito, mga kumars, mga dabarkads, nang hindi mo sila iniimbita. Anong gagawin natin? Balik mo nga yung start inviting. Start inviting one for Jesus. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, ilan ang dadalhin natin sa Panginoon? One soul for Jesus. Sabihin sa katabi, isa lang. Nakaisa ka na ba? Or lagi kang naiisahan ni Satanas? Nakaisa ka na po ba? Ha? Bakit pag outing, kayang-kaya mo magyakag? Pag may pasyal, may gala, handaan, kasiyahan, party, birthday, kahit Zumba, yung networking, nadadala mo ang kumari mo, yung mga open-minded, no? Bakit nagiging madali sa'yo ang pag-invite sa mga bagay tungkol sa mga bagay sa labas? Pero pag sa Lord, nahihiya ka, hello? Start inviting one. Can you hear amen? Alam nyo kung bakit? Dahil ba meron kang pakinabang pag na-invite mo sila sa iyong mga business, no? Sa iyong networking, no? Sa stocks, no? Hello? Dahil ba may pakinabang sa iyo 'yon? Brothers and sisters, mas may pakinabang ka pag nag-i-invest ka ng kayamanan sa langit, kaluluwa para sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Ito ay kayamanang hindi nasisira, hindi nawawasak, at hindi nawawala para sa kapurihan ng Diyos. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Now, if you're wise, isipin mo, o nga no, hindi nauubos, hindi nawawala ang kayamanan na ini-invest ko sa Diyos. Isang kaluluwa lang, buong kalangitan ay nagdiriwang kasama ang Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po mga kapatid. Kapatid, sayang ang taon na ito kapag hindi ka nakapagdala. So never take a break from God until you bring one soul for Jesus. Sige nga, sabihin natin, never take a break from God until you bring one soul for Jesus. Huwag ka muna magpahinga. Huwag ka muna mag-break. Huwag ka muna magpatumpik-tumpik. Bawal muna magtampo. Sabi sa katabi, bawal muna magtampo. Magdala ka muna kay Lord. Amen na kapatid? Until you bring one soul for Jesus. Are you still with me kapatid? What is our wish, our mission this year? One disciple a year. One soul only. Isa lang. Amen po mga kapatid? Another thing, para makapag-promote tayo at makapagdala is next, promote our YouTube channel. Anong pangalan ng ating YouTube channel?
Master Teacher BS. Amen na kapatid? At meron na tayong 930 subscriber. Palapakan nga natin si Lord. Woo! Grabe, no? Oh, ilan na? 31. Palapakan natin si Lord. May natumagdag pang isa ngayon. Oh, diba? 69 na lang. Maniwala kayo sa akin. Yayaman ng church na to. Pagpapalain ng Lord ang church na ito. Kasi lahat tayo nagtutulong-tulong sa ating YouTube channel. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen. So, promote it. Use your phone to save soul. Kesa ML ka ng ML, laro ka ng laro sa cellphone mo, ayan, i-share mo yung Master Teacher BS. Amen, kapatid? I-invite mo sila, may YouTube ka. Halika, akin na. Mag-subscribe ka sa aming church. Amen, kapatid? Amen po, mga kapatid? Promote our YouTube channel, The Master Teacher BS. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. May natutunan po ba kayo? And finally, kapag meron na tayong momentum, anong gagawin natin? Next, don't forget to praise the Lord. Amen, mga kapatid? Huwag mong titigilan na magbalik ng papuri, pasasalamat sa Diyos kasi tinulungan ka ng Diyos at ng banal na Espiritu. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. May natutunan po ba yung mga kapatid? So next po, to be continued, we'll talk about discipleship and discipline. Amen, mga kapatid? Pag nangangaral ka na, dapat may disiplina. At kung may disiplina ka, dapat nangangaral ka. Amen po ba, mga kapatid? So, next po, ang ating Macarius Challenge ay, everybody, I will bring one soul for Jesus this year. Sige, tayo nga po tayong lahat, mga kapatid. Ano po ang ating Macarius Challenge? Once again, I will bring one soul for Jesus. Kailan? This year. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Yung message ni Lord napakalinaw. Isa lang. One decade, one passion, one momentum, one soul for Jesus. Start praying for that soul. Amen na kapatid? Kasi alam ng Diyos, pag nagpe-pray ka, nasundin ang kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang nais mo. Can I hear amen? Let's pray. Panginoon, salamat po sapagkat ginawa mong malinaw sa amin kung ano ang lalakaran namin sa susunod na taon. Salamat, Panginoon, sapagkat ginawa mong buo ang aming mga damdamin, ang aming mga goals, ang aming mga target para sa iyong kapurihan, Panginoon. At ito ay ang magdala ng isang kaluluwa para sa iyo, aming Diyos. Panginoon, alam po namin na si Satanas ay galit na galit ngayon sapagkat ang katotohanan ng iyong salita ay natutunan namin. Pero Lord, sabi mo nga sa iyong salita sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Kaya kahit si Satanas ay walang magagawa sa aming buhay, sapagkat kami unstoppable dahil kasama ka namin, kakampi ka namin. Panginoon, patuloy mong ingatan ang bawat isa. Ingatan mo po ang mensahe na naitanim sa kanilang puso, sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso, na ngayon ay tumutubo na, magdadala kami ng isang kaluluwa para sa iyo. At yan ang aming regalo at pangako sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, patuloy po na i-bless mo po ang kanilang buhay, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang spirit, soul, and body. Surely, goodness and mercy shall follow them all the days of their lives. Goodness, hindi lang good things. Goodness, mga mabubuting tao, mabubuting sitwasyon, mabubuting mga bagay, Panginoon, ay patuloy na hahabol sa kanila. At patuloy, Ama, na pagpapalain mo ang lahat ng mga sumusunod because there is always a blessing in obedience to you, Panginoon. Lord, salamat po ng marami at patuloy po, Ama, na pinaranas mo sa amin na kung paano po ang tunay na pagsunod sa iyo ay ang sundin ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po ng marami sa aking mga kapatiran na narito. Patuloy po na ilayo niyo po sila sa anumang sakit karamdaman in Jesus' name. Upang ang kanilang malusog na pangangatawan ay magamit nila ang kanilang kalakasan sa paglilingkod sa iyo, sa maliit o malaking bagay man.
makapagdala kami ng kaluluwa para sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami at maingat na yung binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge, everybody? I will bring one soul for Jesus this year. To God be all the glory. Amen, mga kapatid? Are you blessed? Super. Amen. Kung kayo po'y na-bless, ay pagpalain po natin ang gawain ng Diyos through grace giving. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius!